Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang kamay ay ginawa niya ang tao mula sa alikabok ng lupa ayon sa kanyang wangis at siya din ang walang mancha, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad at hindi matutularan, walang makakahigit at kamangha-mangha, dahil siya ang walang simula at walang katapusan, ang langit ng mga langit, ang kanyang tahanan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. At palakpakan po natin siyempre ang mga sugo ng bugtong at buhay na Diyos, Father Lahi. At sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ating mahal at kaglagalang na Pastor Lahi. Palakpakan po natin mga kapatid. At palakpakan din natin mga kapatid ang mga banal na anghel ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na nagbabantay sa atin sa 6 na araw hanggang ngayong oras na ito mga kapatid na nakarating tayo dito. Nakapag-samba tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Atin palang pasalamatan ang ating mahal na Pastor Nestor, mga kapatid, kaya nagmensahe siya tungkol sa pagsubok. Napakagandang mensahe mga kapatid. Hindi ka susubukan ang bugtong at buhay na Diyos kung hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, pag may pagsubok po sa inyong buhay, ibig sabihin lang mga kapatid, na alam ng bugtong at buhay na Diyos na kaya mo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ating topiko ngayong umaga mga kapatid, tungkol sa pagpapakumbaba. Magpakumbaba upang ikaw ay itataas ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang mga salita na sasabihin ko sa iyo, galing po ito sa banal na kasulatan. Galing po ito sa bugtong at buhay na Diyos. Ipag-pray nyo po, manalangin po kayo na maintindihan nyo po ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Na pag-uwi natin sa ating mga bahay, mga kapatid, masasabi natin na dahil sa mensahe, dahil sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, ito ang makapagbabago ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ating tema, mga kapatid, ating topiko ngayong umaga, mga kapatid, sa araw ng Sabado, magpakumbaba upang ikaw ay itataas. Ating power verse, mababasa sa Kawikaan 16:18. May isang sikat at dakilang wrestler, mga kapatid, si Muhammad Ali. Si Muhammad Ali, mga kapatid, isa siyang mahusay at pinakamagaling na wrestler. At hindi siya nakilala sa pagiging mabait niya. Isang araw, sumakay siya sa eroplano. Sumakay si Muhammad Ali sa eroplano, mga kapatid. Tapos ang sabi niya, ako ang pinakamagaling. Yun ang sabi ni Muhammad Ali. Sabi naman ng flight attendant, Motherwing, sabi ng flight attendant, Mr. Ali, mag-seatbelt ka. Eroplano, may seatbelt yun, kapatid. Yung kung sa sasakyan, may seatbelt dito. Ang sa eroplano, dito lang yan. Dito lang yan sa mga ibewang, kapatid. So sabi ng flight attendant, Mr. Ali, mag-seatbelt ka. Sabi naman ni Muhammad Ali, si Superman daw, hindi na kailangan ng seatbelt. Sabi naman ng flight attendant, si Superman din, hindi na kailangan ng eroplano. Ayan mga kapatid, napahiya tuloy si Muhammad Ali mga kapatid. Yung pagmamataas natin, yun yung magdadala sa atin ng kahihiyan. Sabi ng Kawikaan 11:2, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating na ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Kung darating po yung pride, yung pagmamataas natin sa ating sarili, tsaka po lalabas ang kahihiyan. Pero yun sa mga nagpapakumbaba, karunungan ang ibibigay ng bugtong at buhay. Ano ba yung different terms ng pride mga kapatid? Yun yung kayabangan. Yung tao kapatid na may mapagmataas na ugali, yung ma-pride na tao, sa tingin nila, hindi na sila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Sa tingin nila, kaya na nilang mamuhay sa mundong ito na sila lang. Yun ang iniisip nila. Pero hindi nila alam na ito yung magiging dahilan mga kapatid, na magiging failure sila. Sa Gawa 12:21-23 mga kapatid, ito yung kwento ng isang hari mga kapatid, si King Herod o Herodes. Si Herodes mga kapatid, kilala nyo? Si Herodes po kapatid, ang hari na nagpapugot ng ulo kay Juan Bautista. Si Herodes po, habang nagpaparte si Herodes kasi birthday po niya, nalasing si Herodes, lahat ng mga opisyalis sa kaharian niya, in-invite niya. Pag-invite po ni Herodes mga kapatid, nalasing na siya, pinasayaw niya yung anak ni Herodias. So nangyari mga kapatid, pinasayaw niya, natuwa si Herodes. So nangyari, sabi niya, sobrang tuwa ni Herodes at sobrang lasing niya, sabi niya, anong gusto mo? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa'yo. Itong bata naman, itong babae, nagtanong siya sa nanay niya, si Herodias. Si Herodias, mga kapatid, asawa ng kapatid ni Herodes. Na sinabi ni Juan Bautista, hindi ka aya-aya na agawin mo o kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya nagalit yung si Herodias, asawa ni Herodes na.
So sabi ni Herodes, sobrang galit niya kay Juan Bautista. Hiningi niya yung ulo ni Juan Bautista, mga kapatid. Dahil sobrang galit niya. So nangyari, yun ang hiningi ng kanyang anak. So that's why, mga kapatid, ang nagpugot sa ulo ni Juan Bautista, si King Herodes. Wala siyang magawa. Kasi sa kaharian, mga kapatid, ang batas talaga, pag once sasabi na ng hari, hindi na pwedeng bawiin pa. So yun ang nangyari, mga kapatid. So isang araw, mga kapatid, si Herodes, nakaupo siya sa kanyang trono. Nakasuot siya ng panghari na damit. Tapos, maraming mga ganito, mga kapatid, maraming mga tao sa harapan niya. Tapos tumanggap siya ng pagsamba ng karamihan. Lahat sumisigaw, tinig ng Diyos, hindi tinig ng tao. Ginawa na siyang Diyos ng tao, mga kapatid. So nangyari, mga kapatid, sa halip na ibalik ni Herodes ang papuri sa bugtong at buhay ni Diyos, niyakap ito ni Herodes, mga kapatid. Ha? Kaagad na naging kahiyan ang pagmamataas ni Herodes. Ang sabi ng Gawa 12:23, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian ng Diyos, at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ng hininga. Pinatay si Herodes agad, mga kapatid, dahil niyakap niya ang kapurihan, ang papuri ng mga tao. Tayo, mga kapatid, hindi maiwasan na may mag-appreciate sa atin. Sabihin sa atin na, uy, napakaganda mong kumanta, uy, napagaling mong mag-organ. Simple lang po, kapatid. Kung makarinig po kayo ng mga papuri, sabihin nyo agad, ang lahat ng kapurihan at karangalan ay para lang sa bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo yung pride, mga kapatid? Siguro, brand out talaga. Ay, pag-usapan ni Satanas yung dahilan bakit tinapon siya dito sa lupa. Yung pride, mga kapatid, ito yung pinakamatandang kasalanan sa mundo. Itong pride. Ha? Yung nagkasala si Adan at si Eva, pangalawa na lang yun. Yung pride, mga kapatid, doon nag-umpisa sa langit yan. Ha? Kasi gusto maging katulad ni Satanas sa bugtong at buhay ni Diyos. Yun po ang mababasa natin sa Isaias 14:14. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, ng mga alapap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto po maging katulad ni Satanas sa bugtong at buhay dahil sa pride. Ha? Dahil sa pride, mga kapatid, nagkaroon ng giyera ang langit, mga kapatid. Kasi gusto niya maging Diyos. Alam mo, marami ding nadala itong si Satanas. Yun yung 1/4 ng mga anghel na dala niya dito sa lupa. May mga anghel, mga kapatid, na walang paninindigan. Alam niyo ibig sabihin? Nasa gitna lang, pinapili sila. Saan kayo? Sa bugtong at buhay na Diyos o kay Satanas? Yung may mga anghel, mga kapatid, nasa gitna lang. So dahil nasa gitna sila, nasama sila sa pagtapon dito sa lupa. Same, mga kapatid, sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, pinapili sila. Pero yung iba, nasa gitna lang. So ibig sabihin, neutral. Hindi pwedeng neutral. Yun nga sabi ni Padre Rahe, pag nagbanggaan ng dump truck at saka truck, kawawa ka na sa gitna ka. Bais, no? Kawawa talaga ang nasa gitna. So ibig sabihin, mga kapatid, sa pagsunod mo sa bugtong at buhay ni Diyos, kailangan manindigan ka. Kailangan manindigan ka kagaya ni Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. At lahat ng mga isinulat sa banal na kasulatan na maging ilustrasyon sa ating pananampalataya ngayon. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. Kailangan manindigan ka. Kung sa bugtong at buhay na Diyos ka, bugtong at buhay na Diyos ka. Kung kay Satanas ka, kay Satanas ka. Dalawa lang po choice natin lagi. Ha? Kaliwanagan o doon sa kadiliman? Sa bugtong at buhay na Diyos o kay Satanas? Sa langit o impyerno? Dalawa lang po lagi. That's why po, mga kapatid, yung mga anghel na pinabulungan ni Satanas, mga kapatid, nasama sa kanya dito sa lupa. Ha? Sinaway siya ng Panginoon. Sinaway ng bugtong at buhay na Diyos si Satanas. Lucifer pa siya nung time na yun. Bakit ba naging prideful si Satan, mga kapatid? Bakit ba? Ano ba yung nag-udyok? Ano ba yung nag-udyok kay Satanas, mga kapatid, na naging mapagmataas sa sarili niya? Ang sabi po ng Ezekiel 28:17, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inahagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Yun pala ang nag-udyok kay Satanas, kay Lucifer. Yun ang nag-udyok niya. Alam mo, kapatid, si Lucifer ang pinakamagandang anghel na nalikha ng bugtong at buhay na Diyos. At nasa kanya yung 7 boses. Alam mo yun, yung tenor, yung alto, yung bass. Nasa kanya. Kung saan pa, si Satanas, si Lucifer yung second in command. Dahil sa pride niya, kasi siya pinakamagaling sa lahat ng mga anghel eh. So sabi ni Satanas, paano kaya kung ako kaya sambahin ng mga anghel? So that's why gusto din niya maging katulad ng bugtong at buhay na Diyos. Nakalimutan ni Satanas, mga batid, na nilikha lang siya ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kailangan
Kailangan po natin ikumpisal ang ating mga kasalanan sa bugtong at buhay ni Diyos tungkol sa ating pagiging mapagmataas, mga kapatid. At hingin natin sa bugtong at buhay na Diyos na tanggalin niya ito sa atin at ilayo ito sa atin, mga kapatid. Dahil yung pride ay isang uod, mga kapatid, na unti-unting sinisira ang ating buhay, lalong-lalo na ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kailangan po maging aware po tayo. Sabi po ng Kawikaan 16:5, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Everyone that is proud in heart, mga kapatid, yung salitang mapagmalaki na puso, mga kapatid, yun ang tiyak na kasalanan at kinasusuklaman ng bugtong at buhay na Diyos. Yung pagmamalaki, hindi ang punto dito, mga kapatid eh. Pwede mong suluhin yung pagiging, pagmamataas mo. I-keep mo yung pride mo sa sarili mo. I-keep mo. Pero alam ng bugtong at buhay na Diyos. Nakikita ng bugtong at buhay na Diyos ang ating mga puso. And He will judge it, mga kapatid. Uhusgahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi sa ating outward appearance. Uhusgahan tayo dito sa ating puso. Alam ng bugtong at buhay na Diyos kung kailan ka nagsisinungaling sa Kanya. Alam ng bugtong at buhay na Diyos lahat-lahat na nangyayari dito sa mundo. Alam niya, mga kapatid. Pero nandito ka ngayon, nandito ka sa araw ng Sabado, mga kapatid, dahil mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano ba yung dala ng pride, mga kapatid? Ano ang dala ng pagmamataas sa ating sarili? Anong dala niya dito sa kaharian ng bugtong at buhay at sa ating mga sarili? Ang pagmamataas, mga kapatid, ay umahantong sa pagkatalo. Yun ang sabi ng Kawikaan 16:18, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ang kapalaluan ay napapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas sa diwa ay sa pagkabuwal. The more we build ourselves up, mga kapatid, the more naiangat natin yung sarili natin, the greater will be the fall. Kung gaano daw kaangat gaano kataas yung lipad mo, pag once na bagsak, gaano din kasakit. Ganon din kasakit, mga kapatid. Kung gaano natin iangat yung sarili natin, ganon din kasakit. May isang palaka, mga kapatid. Isang palaka at dalawang pato. Naglalaro, best friend to sila, magkapitbahay sila eh. Best friend tong dalawang pato at isang palaka. Naglalaro sila when summertime. So nung parating na ang taglamig, kailangan na nilang lumipat ng pwesto kasi maubusan sila ng tubig doon. So, ang pato, mga kapatid, madali lang sa kanila ang lumipad kasi may pakpak naman sila. Pero naisip nila yung kaibigan nilang palaka. So nangyari, mga kapatid, nag-isip yung pato, ano kaya pwede natin gawin para madala natin yung friend natin ba, yung kaibigan natin palaka? Ang ginawa ng pato, mga kapatid, dalawas lang pato, naghanap sila ng stick na maliit. Yung stick na maliit, nilagay nila sa kanilang bibig. Tapos ang plano nila, doon nila ipapakagat yung palaka para madala nila. So ibig sabihin, dalawa silang pato tapos may stick sa mga bibig nila. Doon nila ipapakagat yung palaka. So ang gagawin ng palaka, kakagatin niya yun. So nangyari, mga kapatid, yun na. Lumipad na sila, mga kapatid, na-execute na nila yung plano nila, lumipad sila. Ano nangyari? May isang magsasaka na nakakita. Sabi niya sa asawa niya, "Darling, grabe na, galing naman nila. Oh, sino kaya nakaisip nito?" Alam mo sinong sumagot? Alam niyo kung sino sumagot? Ang palaka, sabi niya, "Ako." Kung gaano kataas ang lipad nila, ganun kasakit ang bagsak niya. Namatay yung palaka. Kasi yung bibig niya nakakagat sa stick. So kung gaano kataas na yung lipad nila, ganun yung bagsak niya kasi alam naman natin na hindi siya ang gumawa ng paraan na yun, kundi ang dalawang pato. Pero ang credit kinuha niya, kahit hindi sa kanya. Si Satan, mga kapatid, dahil sa pride niya, tinapon siya dito sa lupa, mga kapatid. Lahat tayo may pride. Lahat tayo may kanya-kanya talagang ugali. Alam natin yan. Kaya nga, that's why, di ba, mga kapatid, create po tayo, nilikha po tayo ng bugtong at buhis ayon sa kanyang wangis, at nilikha po niya tayo ng unique. Alam mo yung unique? Hindi tayo magkamukha, mga kapatid. Unique tayong nilikha ng bugtong at buhay ni Diyos. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga ugali, mga kapatid. Pero ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, dahil tayo po ay isang katawan lang ng bugtong at buhay ni Diyos, anuman mga ugali natin, mga kapatid, ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, na dapat tayo ay magkasundo para magdala tayo ng kalulatian sa kanyang pangalan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ano yung pangalawa, mga kapatid? Yung pangalawa, ang pagmamataas ay humahantong sa pagkasira. Alam nyo bakit? May kwento doon, mga kapatid. May kapatiran tayo sa Mindanao, nasira yung organ niya. Nasira yung organ niya, yung
May hindi tumutugtog lang ba, yung 3 keys lang. Ang nangyari, dinala niya sa nag-aayos ng electric pan. So ito namang nag-repair ng electric, hindi niya pala alam paano mag-repair ng organ. Bis 2 lang yung sira, mga kapatid, hindi na talaga gumana lahat. Ay, bakit mga kapatid? Dahil nagkukunwari siyang alam niya kahit hindi niya alam. Yun ang problema. Alam mo bakit ang dala ng pride, mga kapatid, ang dala ng pagmamatay sumhantong sa pagkasira? Dahil kahit hindi mo alam ang isang bagay, magkukunwari kang alam mo para hindi ka mapahiya. Nagkukunwari ka. So pride won't allow us to admit that we are wrong. Yung pagmamataas po ay hindi niya inaalaw sa sarili natin na i-admit natin na mali po tayo. At hindi tayo nakikinig ng advice ng ibang tao. Hindi, ako lang. Alam ko na to, marunong ako nito eh. Hindi tayo, yun yung pride, mga kapatid. Yun yung pagmamataas, na hindi natin alam na mayroon na pala tayong ganyan na ugali. Na ayaw mong makinig sa mga advice ng ibang tao, na, which is ikakabuti mo. Ayaw mong makinig dahil may pride ka na. Ha? Then you are actually programmed for destruction. Nakaprogram ka sa pagkasira, mga kapatid. Pag once may pride ka sa puso mo, pag once may pride ka, kapatid, ito yung program na sumisira sa'yo at sa pananampalataya mo. Ha? Kung hindi tayo matututo sa ibang tao, mga kapatid, at hindi tayo matututo sa ating mga pagkakamali, wala talaga tayong matututunan. Yan ang totoo. Itong mensahe ngayon, mga kapatid, hinihingi ko sa bugtong at buhay ng Diyos na itatanim niya sa ating mga puso. Pangatlo, mga kapatid, ang pagmamataas ay humahantong sa kahihiyan. May naka-experience na po ba dito sa inyo na nagpresenta kayo sa inyong mga sarili na ako ang magaling dyan, pero ang ending, napahiya ka tuloy? Maraming beses na, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, unggoy lang walang alam, pero hindi ibig sabihin na akuin mo na lahat. Na kahit hindi mo alam mo yung capacity mo, alam mo yung abilidad mo, alam mo hanggang saan lang ang kaya mo. Pero dahil gusto mong magpabilib sa mga tao, kagaya ni Satan, which is si Satan kasi, mga kapatid, gusto niyang magpabilib. Gusto niya na ako lang magaling. Ako na lahat. Alam mo yung gitna ng pride? P-R-I-D-E. Alam mo yung gitna? Puro sarili mo lang. Pride. Puro ako. Puro ako. Ha? Anong sabi ng Kawikaan 29:23? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa Kanya. Ngunit ang may pagpapakumbabang diwa ay magtatamu ng karangalan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa lumang tipan po, mga kapatid, kung kilala nyo po si King Saul. Si King Saul ang unang hari ng Israel after ng mga judges. Si King Saul po ang unang hari ng Israel. So itong si King Saul, inutusan siya ng bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Inutusan ng bugtong at buhay na Diyos na patayin lahat ang Amalekites. Patayin lahat, walang ititira. Lahat ng mga hayop, pati ang hari lahat. Alam niyo ang ginawa ni Saul, mga kapatid? Sa katigasan ng ulo at dahil na rin sa kanyang pagmamataas sa sarili, ang ginawa niya, binuhay niya yung mga matatabang baka at saka karnero, tupa. Yung mga tupa, binuhay niya. Ang instruction po ng bugtong at buhay na Diyos, patayin lahat. At ang ginawa niya, binuhay niya ang hari. Alam niyo bakit? Dahil gusto niya maging trophy niya. Dahil gusto niya mapakita sa tao na nanalo sila at may trophy siya yung hari. Hindi niya pinatay. Dahil, mga kapatid, sa pagmamataas ni King Saul, alam mo ano yung ending ng storya niya? Na miserable yung buhay niya, mga kapatid, at nawala yung makalupang korona niya. Napalitan siya ni Haring David. At kilala niyo po si Saul sa bagong tipan? Si Saul, nung hindi pa siya tinawag ng bugtong at buhay, Saul siya, pero tinawag na sa pinalitan po yung pangalan niya ng Pablo or Apostle Paul. Pinalitan po. Alam niyo po yung ginawa niya? Si Saul po ang nag-uusig sa bayan ng Diyos. Sa mga Hudyo, sa mga Israelita, si Saul po. Sabi nga ng bugtong at buhay, Saul, bakit may inuusig ang aking bayan? Sabi niya, bakit mo ko inuusig? Sabi niya, paano po kita inusig? Ang aking bayan inuusig mo. That's why po, kahit sino, kahit ano pa, kahit gaano mo pa ka makasalanan, pag ginamit ka ng bugtong at buhay na Diyos, babaguhin niya ang iyong buhay. Lampakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. That's why si Saul, mga kapatid, tinanggal niya yung pagka-arugante niya, at na-experience yung kababaang loob, at ngayon nag-aantay na lang si Saul ng makalangit na korona. Balakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Now, I'm sure none of us, mga kapatid, walang gusto sa atin mamuhay tayo sa pagkatalo, pagkasira o kahihiyan. Tama ba? Walang gusto sa atin.
Pero ano ba yung antidote, mga kapatid? Ano yung antidote ng ugat ng kasalanan? Itong pride na tinatawag. Ano ba yung antidote? Ano yung gamot? Ano yung... Tama, palakpakan natin ang bugtong at boys. Ang pagpapakumbaba. True humbleness, mga kapatid. True humility. So kung mayroong true, mayroong totoong kababaang loob, mayroong palang peke. Yes po, mayroong peke. At the time na sasabihin mo na, ayoko na pumatol dyan kasi humble ako ngayon eh. Tinataas nyo na po yung pagiging humble nyo. Yun yung peking, kababaang loob. Peking humbleness. Tinataas mo na yung pagiging humble mo. Tahimik ka lang. Hayaan mo ang ibang tao magsabi sa iyo kung gaano ka kabuti. Hayaan nyo po. Huwag nyo iangat yung sarili nyo. Hayaan nyo ang bugtong at buhay na Diyos ang mag-angat para sa inyo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang description po, ang kahulugan po ng kababaang loob ay na-describe na po sa kawikaan. Pero ang nakikita ko na pinaka-the best na description, mga kapatid, makikita po natin, mabasa natin sa Pilipos. Pilipos 2:3-4. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Ibig sabihin po, mga kapatid, we should understand each other. Kailangan po intindihin natin ang bawat isa. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. Lahat po tayo may kanya-kanyang dinaranas araw-araw. Pero sinasabi lang po ng talata na dapat mag-intindihan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng dahilan para mag-away at dahilan ng pagkabahagi-bahagi. Huwag po natin gawin yan, mga kapatid. Huwag magsiraan. Huwag po tayong magsiraan. Kasi po, hindi na po panahon ngayon para magsiraan tayo. Hindi na panahon ngayon para magbataas tayo. Dahil nasa huling kapanahonan na po tayo, mga kapatid. Ang kailangan po natin ang kababaang loob, humbleness. Yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Dahil kung ikaw ay magpagkumbaba, nakikita ka po ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Isipin po natin ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Ha? Ang sabi po dito sa verse 4, mga kapatid, na tinawag po tayo para tulungan ang bawat tao, hindi lang po isang tao. Kasi minsan pag may galit ka sa isang tao, ayaw mo siyang tulungan eh. Pag may galit ka sa tao, namimili po tayo, which is hindi po yan ang sinasabi sa buhay na Diyos. Kung sino man ang may humingi sa ng tulong, tulungan niyo po, mga kapatid. Ayaw mo siyang tulungan kasi may galit ka sa kanya. Kasi nga, kapatid, yung dala ng pride marami. Alam mo, marami nagpapatayan sa pride na yan. Kung gusto nyo po na makadala kayo ng kaluluwa sa bugtong at buhay na Diyos, ang gawin lang po natin, magtanim lang tayo, mangaral lang tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Na wala tayong pinapatamaan, kundi para ang kaluwalhatian lahat sa bugtong at buhay na Diyos. So yung kababaang loob, mga kapatid, ay tinitingnan natin yung interest ng ibang tao kaysa sa ating sarili. Yun po ang sabi ng Roma 12:3. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na binahagi ng Diyos sa bawat isa. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay. Ibig po sabihin, mga kapatid, na tayo po ay niligtas po ng bugtong at buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya at awa doon sa kalbaryo ng krus. Bilang po tayo ay ligtas, mga kapatid, dapat po baguhin po natin yung ating mga sarili sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Ano ba? Kung dati, mga kapatid, madali ka lang magalit, madali ka magtampo, yung dating ikaw, mga kapatid, at the time na nabautismuhan po tayo, mga kapatid, patay na po yung dati nating mga pag-uugali. At binigyan tayo ng bagong buhay ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Binili po tayo ng dugo ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. Yung pagsunod po natin sa bugtong at buhay, hindi po sakripisyo ito, kundi isang pribileyo. May kapatiran tayo, mga kapatid, doon sa Mindanao. Isa sa mga elder. Every time kasi, sa katapusan ng buwan, last Sabbath of the month, nagmi-meeting po ang ating board, mga pastor and elder. May meeting lagi yan. Yung si Elder Tatay Calixto, siya po, layo po ng bahay nila, parang, lagay natin mga 3 hours, mga kapatid, pero nilalakad lang yan ni Tatay Calixto. Dahil, nilalakad lang po yan ni Tatay Calixto dahil nandoon po yung
yung eagerness niya, yung gusto niya talagang maglingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi po siya sakripisyo, mga kapatid, isa siyang pribileyo. Dahil sa rami-rami ng tao sa mundo, billions of people around the world, mga kapatid, pero ikaw ang pinili ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat nating hangarin, mga kapatid, na magamit tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga layunan dito sa kaharian at sa sanlibutan. Sabi nga ng Matthew 24:14, ipangaral ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At ang katapusan ng panahon ay darating na. So sa halip na kung anong gusto natin, isipin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito ba ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos para sa aking buhay? Kasi pag once, mga kapatid, na iniisip mo yung bugtong at buhay na Diyos, hindi ka na makakagawa, mga kapatid, ng hindi kaaya-aya sa bugtong at buhay na Diyos. Yung kung dati ma-pride ka, kung dati matampuhin ka, pag once iniisip mo ang bugtong at bakit mapagmataas ako? Ang bugtong at buhay na Diyos at pinako sa krus kahit hindi niya kasalanan, inako niya yung kasalanan ko. Yun po ang isipin ninyo. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung kababaang loob po ay nag-uumpisa po yan sa pag-recognize po natin na kung ano tayo at kung anong meron tayo, hindi po ito galing sa atin, kundi galing po ito. Regalo po ito ng bugtong at buhay sa pamamagitan ng kanyang grasya. Kung may talent ka, mga kapatid, marunong ka kumanta, marunong ka mag-organ, ito ay binigay sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. Kung tayo po ay matalino, dahil ginawa po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos ng gayon. Ha? Kung tayo ay may mga particular spiritual gift, mga kapatid, nagbimensahe ka, marunong ka magmensahe sa harapan, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, dahil galing po ito sa banal na Espiritu. Dahil kung karunungan po natin ang gagamitin natin dito sa harapan, mga kapatid, wala po tayong kwenta. We are nothing. Wala po tayong kwenta kung di natin ilalagay natin sa harapan lagi ang bugtong at buhay na Diyos. Kung karunungan lang natin, mga kapatid, ang karunungan dito sa mundo, mga kapatid, pagtatawanan lang ng bugtong at buhay na Diyos yan. Dapat po, magbasa tayo ng banal na kasulatan. At tayo magbasa ka ng banal na kasulatan, nung hindi mo kaya-aya ng mga ugali, mapapalitan ng ugali ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Walang sa atin, mga kapatid, yung pamilya mo, yung buhay mo, yung anong mayroon ka ngayon, lahat yan sa bugtong at buhay ni Diyos. Tagapamahala lang po tayo dito sa sanlibutan. We cannot take credit for anything. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang sa bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Dapat po, nandito po sa atin yung attitude. Attitude na tinitingnan natin yung interest ng ibang tao kaysa sa ating sarili. You can never be too small para sa bugtong at buhay ng Diyos. Hindi po kayo maliit. Kahit sabihin mo lang na tagawalis na ako dito sa kaharian eh. Hindi po. Kasi po, lahat po tayo, kahit gaano po kaliit yung trabaho, mga kapatid, kahit yun lang yung kaya mo, ang bugtong at buhay Diyos, nakikita po ang value natin. Kahit anong gawin natin dito sa kaharian ng bugtong, kahit naghugas ka ng pinggan, kahit tagawalis ka dyan, tingnan mo kapatid, kung walang magwawalis matid, malinis ba ang ating paligid? Kung walang maghugas ng pinggan, may magagamit ba tayo para kumain? Wala. So, ibig sabihin na lahat po, kahit gaano po kaliit, nakikita ng bugtong at buhay niyo. At nasusulat ka na sa libro ng alaala. Sabi po ng Kawikaan 11:12, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Siyang umahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Ano po daw ibig sabihin? Kailanman, mga kapatid, hindi kailanman nakakamit ng kapayapaan ang isang pag-insulto. Ha? Pag-insultuhin mo yung kapitbahay mo. Ano yung itatanim ng kapitbahay mo sa'yo? Galit. Ha? Galit. Ang pagtanggi ng masama, mga kapatid, tungkol sa isang kapitbahay o sa ating kapatiran, nakakatulong po ito sa isang mabuti at mapayapang relasyon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, buti na lang dito, walang internet, Nanay Bilya. Kasi kung may kagalit ka, post mo na lang sa Facebook eh. Kagalit mo, ipopost mo, ikaw talaga, ganyan-ganyan. Mga kapatid, pag nagagalit po kayo sa isang tao, mawat, ito tandaan nyo, huwag po kayong magbitiw ng mga masasamang salita. Ang una po nyong gawin, lumuhod kayo, manalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang magandang, huwag po kayong magdesisyon, huwag kayong magbitiw ng mga masasamang salita pag once nasagalit po kayo. Dahil pag once, mga kapatid, nasabi mo na hindi mo na mababawi yan. Mas masakit yung emotional pain kaysa sa pasakitan ka physical. Damage has been done. Nasabi mo na yan, hindi mo na pwedeng bawiin. Best friend mo, o di kaya kapitbahay mo, sobrang close yun, nag-away lang kayo dahil yung ulam na binigay sa'yo, panis na. Yung mga ganun, mga kapatid. Tapos ang mangyari, kapatid, sabi ko, ano ba yan, bakit? Sabi nga ni Pastor, pag nagbigay po kayo, yung pinaka-the best,
Huwag po kayo magbigay na yung, yung pasira na. Ibigay nyo po. Yun po yung, kung sa bugtong at buhay, ibigay nyo po yung the best nyo sa bugtong at buhay na Diyos. Nakikita po ng bugtong. Remember mga kapatid, yung naghandog sila, may isang balo doon. At saka yung mga mayayaman na nagbigay ng malalaki. Sa tingin mo kapatid, nagbigay ba yung mayayaman dahil kusang loob nila? Hindi. Dahil kung ano lang nauno nila, binigay nila para magpabilib din sa ibang tao. Pero yung mga kapatid na 25 centavos na binigay na bila, yun ang nakita ng bugtong at buhay. Dahil sa buong taon ng kapatid, yun lang talaga ang pera niya at wala nang iba. Binigay niya lahat sa bugtong at buhay ng Diyos. Nagpayo po si Apostol Pablo sa atin mga kapatid. Repay no one evil for evil. Ano po ibig sabihin? Huwag gumanti ng masama sa masama. Huwag po tayong magpadaig sa kasamaan. Ngunit daigin po natin ng mabuti ang kasamaan. Kung sisiraan ka mga kapatid, sisiraan ka ng iyong kapatid, sabihin mo lang mga kapatid, alam ko na mapait ka at ginagamit ka lang ni Satanas ngayon. Ipanalangin mo po siya kapatid at sasabihin niyo po, God bless you kapatid. Pag ginawan po kayo ng masama, ano igaganti niyo? God bless you kapatid. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ako mga kapatid, nahihiya na ako niyan pag siniraan kita, tapos sasabihan mo ako ng God bless you, binibless mo pa rin ako, nahihiya na ako niyan kapatid. Yun ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos. Kung may gumawa ng kasamaan sa ang bugtong at buhay ng Diyos, pinako siya mga kapatid. Nandoon siya sa kalbaryo ng cross. Sinabi ba ng bugtong kaya sa akin na, sinabi ba ng bugtong at buhay ng Diyos? Ano sinabi ng bugtong at buhay? Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa, ay hindi nila alam. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sa atin mga kapatid, pag sisiraan din natin. Nagkakagulo-gulo na talaga ang mundo. Kaya that's why sinasabi po ni Apostol Pablo sa atin, nagpayo po siya na kung may gumawa ng kasamaan sa inyo, suklian po natin ng mabuti. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Grabe pala talaga tayo mapagmahal sa ating sarili mga kapatid. No, sabi nga mahalin mo daw yung kapitbahay mo, mahalin mo yung kapwa mo, nagigit pa sa iyong sarili. So grabe pala talaga tayo magmahal sa ating sarili. Kasi minsan kapatid, mas inuuna natin yung sarili natin. Naalala ko mga kapatid, si Elias. Si Elias mga kapatid, pumunta siya sa balo, naibilya. Pupunta sa balo. Yung pagkain ng isang takal na lang ng bigas. Kaya munding, isang takal na lang. Sabi ni Elias, pakainin mo ko. Sabi ng balo, huling kain na namin ito, mamamatay na kami. Sabi niya, pakainin mo ako. At ang bugtong at buhay na Diyos ang gaganti sa iyo. Palakpakan natin ang bugtong at Diyos. Kaya that's why mga kapatid, imbis yung isang takal lang na bigas ang natira sa balo, na after nun, mamamatay na sila, mas humaba pa ang kanilang buhay dahil sa ginawa nilang pagtulong kay Elias. Ganun po yan kapatid, tulungan po natin ang bawat isa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ano pa mga, ang kababaang loob ay ang mahalin ang iba na higit pa sa ating sarili. Kaya kailangan po natin i-considera po ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Kasi minsan mga kapatid, yun nga sinasabi ko, iniisip natin lagi na tayo ang magaling. Na tayo lang ang nakakaalam. Puro tayo mga kapatid. So it means ba mga kapatid, yung kababaang loob ba, mas unahin natin yung, i-considera natin yung feelings ng ibang tao kaysa sa ating sarili. Ibig sabihin ba na magaling na lang silang lahat kaysa sa akin? Hindi din po yan. Kasi matatawag po natin yan na peke na kababaang loob. False humility. Hindi po, ang ibig lang po sabihin, nangangahulugan lang po ito na dapat nating mahalin o alagaan sila nang higit pa sa ating sarili. Ha? Instead of being self-centered, mga kapatid, dapat maging other-centered tayo. Instead nga, nakatutok lagi sa iyo yung atensyon ng tao, yung ikaw na lang lahat, yung gusto mo, ikaw lagi nauna. Ha? Yun ang gusto mo, ikaw na lang lagi nauna. Yung sa mga pagkain, mga kapatid. Sa pagkain, gusto mo ikaw nauna para hindi ka maubusan ng ulam. Pero ang totoo niyan, kapatid, ito yung ibig sabihin ng talata, mga kapatid. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi dito, mga kapatid, na dapat unahin mo muna yung ibang tao. Kasi mga kapatid, makita nila, ma-appreciate man nila yan. Uy, hindi pa nakakain. Ganun mga kapatid. So ang sabi po ng Kawikaan 16:19, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Maigi ang magkaroon ng mapagkumbabang loob na kasama ng dukha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Si King Solomon, mga kapatid, is the wisest man on earth. Siya po yung pinakamatalinong hari
mga kapatid, na nabubuhay sa mundo noong panahon nila. Ha? Sinabi po ni King Solomon na dapat gumawa po tayo ng dalawang bagay na pumili, na ikabubuti sa ating sarili galing sa pagpapala ng bugtong at buhay. Ano mong dalawang bagay ito? We must choose a humble spirit for ourselves. Ibig sabihin, kailangan po tayong pumili ng mapagkumbabang espiritu para sa ating sarili. At pangalawa, kailangan tayong pumili, mga kapatid, ng mapagkumbabang kaibigan kahit sila ay mahirap. Ha? It's better to be poor and humble than rich and proud. Ibig pong sabihin, mga kapatid, mas okay daw na kahit mahirap pero may pagpagkumbabang puso kaysa mayaman ka na mapagmataas ka. Yun po yung ibig sabihin. May kwento ang ating mahal at kagalang-galang na pasurin, alala ko lang. Tungkol ito sa matandang mag-asawa, mga kapatid, na mahirap. Mahirap sila. Matandang asawa, mahirap. Every time na may dumadaan sa bahay nila, mga kapatid, tinatawag nila. Sabi, dito kayo, kumain kayo. Ganon sila kabait. So one day, mga kapatid, may isang anghel na dumaan sa bahay nila. Pinakain niya. Tapos, kumain. Tapos, tinanong siya ng anghel, ano ba yung kahilingan mo? Sabi niya sa matanda. Sabi ng matanda, gusto kong maging mayaman. At automatic, mga kapatid, naging mayaman siya. Binigyan siya ng kayamanan ng anghel, mga kapatid. Ang nangyari niyan, mayaman na siya. May CCTV na yung bahay niya, may security guard na. Ganoon na sa kayaman. Ang nangyari, bumalik yung anghel. Pagbalik ng anghel, sabi niya security guard, uy, kausapin ko yung amo mo. Sabi ng security guard, ay, sino ka ba, sir? Sabi ng security guard, sabihin mo lang ako to. Sabihin mo sa amo mo. Sinabi niya sa amo niya. So itong matandang mayaman, naging mayaman na siya. Itong matandang mayaman, mga kapatid, nakita niya sa CCTV kasi mayaman na siya eh. Alam niya at kilala niya, sabi niya, ay, hindi ko kilala, huwag mo papasukin yan, magnanakaw yan. So, ginanon niya yung anghel, mga kapatid, na nagpayaman sa kanya. So, after how many years, mga kapatid, naging mahirap ulit yung matanda, yung mag-asawa na matanda. Naging mahirap sila ulit. Tapos, bumalik yung anghel sa kanilang bahay. Tapos, ang nangyari, pinakain niya ulit, mga kapatid. Mabait na naman yung matandang mag-asawa. Pinakain niya. Nag-ihaw pa siya ng manok. Tapos, sabi ng anghel, mas mabuti pa pala, naging mahirap ka, mabait ka. Kaya, mananatili ka na lang mahirap. Sabi nga niya, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya pinagpala po tayong lahat ngayon, mga kapatid. Hindi man tayo mayaman sa material, pero mayaman po tayo sa espiritual. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, ang kababaang loob ay higit na tumitingin sa pangangailangan ng iba. Most of us, mga kapatid, have so many of our problems. Marami po sa atin, may kanya-kanya tayong mga problema. May problema ka, may problema ako. Ha? Na hindi na natin, wala na tayong time na magtulungan natin yung ibang tao. Kung sabihin mo nga, oy Mari, pahiram na nga ng pera dyan. Wala na nga akong makain, Mari, maghiram ka pa ng pera sa akin. Usually, ganun tayo, mga kapatid eh. We don't have time to help others. Wala tayong panahon para tulungan ang ibang tao. Pero ang totoo palang kababaang loob, mga kapatid, ay inuuna po natin yung pangangailangan ng ibang tao kaysa sa pangangailangan natin. Ibig sabihin, patuloy po tayong tutulong sa ating kapatid na may mga spiritual, emotional, physical, or financial problems. Help each other. Magtulungan po tayo sa loob ng kaharian. Kahit hindi sa kaharian, mga kapatid. Kahit sa iyong kapitbahay, mga kapatid. Kasi darating yung panahon na yung tutulong sa iyong kapitbahay mo lang. Kagaya ngayon, mga kapatid. Nag-run out kanina. Nag-ano tayo doon? Nag-top tayo ng generator sana. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ha? Ano ba yung tadhana ng mapagkumbaba? Ano ba ang dala ng mapagkumbaba na tao? Anong tadhana nila? Sabi po ng Kawikaan, 22:4, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ano yun? Kayamanan, karangalan at buhay. Yun po yung dala ng pagpapakumbaba. So ano ang ganti ng bugtong at buhay sa mapagkumbaba? Una, kayamanan. Kayamanan, o kapatid, sabihin mo na, mapagkumbaba naman ako naglilingkod naman ako sa bugtong at buhay, bakit naghihirap ako? Ay ibig pong sabihin ng kayamanan, mga kapatid, hindi po dito sa lupa. Kundi doon po sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Alam niyo ba, mga kapatid, na pagdating mo sa langit ng mga langit, ha?
Ito, minsan dumadaan tayo, rough road pa, minsan wala tayong ano dito. Pero doon sa langit ng mga langit, yung dadaanan mo mga kapatid, ginto na mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Ganun po kayaman ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yung spiritual po na riches, yung spiritual na kayaman, ito po yung unconditional love ng bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa mga kapatid, yung lakas mo, kayamanan yan. Gusto mo, mayaman ka mga kapatid. Ganito, sobrang yaman mo. Pero kagaya ni Steve Jobs mga kapatid, may-ari itong Apple, itong laptop na ginagamit ko. Grabe, sobrang yaman. May-ari, magkano yung mga cellphone, iPhone. May-ari ng Apple, pero alam mo, namatay pa rin siya. May nagawa ba yung pera niya sa sakit niya na cancer? Wala. So itong sinasabi na kayamanan ng bugtong at buhay, ito yung health natin, ito yung strength, ito yung karunungan na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Ito yung mga talents natin mga kapatid, ito yung mga gift natin. Parte po to sa malaking pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos para sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Binibigay po ito ng bugtong at buhay na Diyos. Free ha? Wala tayong binabayaran. Libre lang po na binigay ng bugtong at buhay na Diyos ito sa atin. Sa lahat ng nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po ng Kawikaan 3:34, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, tunay na Kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Ano daw? Yung mga mapagmataas daw, talagang nagdidisiplina ang bugtong at buhay, pero nagbibigay siya ng grasya sa mapagkumbaba. And God loves to pour out His blessings on. Nagbibigay, mas gusto po ng bugtong at buhay, nagbibigay siya ng sobra-sobra sa mga tao mapagkumbaba. Yun po ang sinasabi ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Nagbibigay siya. Yung blessings binibigay niya sa mga kapatid pag ikaw ay nagpakumbaba sa Kanyang harapan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, karangalan. Again mga kapatid, ano karangalan? Hindi daw tayo uhaw sa karangalan, mas the more natin na matatanggap ito. Ha? Ang sabi po ng Kawikaan 15:33, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. At sa unahan ng karangalan ay nagpapauna at ang pagpapakumbaba. So, ibig sabihin mga, saan ba galing yung wisdom natin? Saan po galing yung karunungan natin? Nanggagaling ba yung karunungan natin sa pakikinig natin dyan sa YouTube ng mga sermon, ng kahit kaninong sermon? Hindi po mga kapatid. Direct po nanggagaling ang ating karunungan. Galing po sa salita ng bugtong. Galing po sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Alam nyo bakit? Kasi po mga kapatid, yung karunungan mga kapatid, ito po nagsasabi sa atin kung ano ang dapat natin gawin na nalulugod ang bugtong at buhay na Diyos para sa atin. Ito yung nagsasabi sa atin mga kapatid kung ano yung daan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, parang kung nagluluto yan eh. Parang recipe. Ha? Alam mo yung recipe? May mga set of instruction yan. Naibilyan. May mga set of instruction. Para kung gusto mo makagawa ng masarap na pagkain mga kapatid, may mga procedure doon, may mga steps, mga material, mga ingredients na kailangan mo. Even the right measurement, mga kapatid, na doon yan sa recipe. Para makagawa ka ng masarap na pagkain. Ganun din po sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Nandyan po ang banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Para yan po ang gagabay sa atin kung naaayon pa ba sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos ang ginagawa natin o hindi na. Kaya yung banal na kasulatan ng bugtong at buhay, yun yung magiging guide natin mga kapatid hanggang sa katapusan ng panahon. Lapakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano? Bago daw ang karangalan is yung pagpapakumbaba muna. Magpapakumbaba ka muna bago ka makatanggap ng karangalan. Kasi mga kapatid, hindi pwedeng magsimula mga kapatid ang isang tao na may attitude ng pagka-arugante at inaasam mo na bigyan ka ng karangalan, makukuha mo yung karangalan. Hindi po kapatid. Ang pinakasigurado at pinakamaikling paraan para parangalan ka ay dapat mayroon kang kababa ang loob. Ibig sabihin, si Moses at si David mga kapatid, bago sila naging leader sa Israel, ay tagapagbantay sila ng tupa. Hindi pa sa kanilang tupa yon kasi si Moses, si David, tupa ng tatay na yun. Si Moses naman, tupa ni Jethro. Hindi sa kanila. Nagbantay muna sila bago sila naging leader ng Israel. So nandun sila sa pinakababang posisyon nila mga kapatid. Slave, tagabantay, mabaho yung tupa. Kaya si Moses, nung panahon na sinugo na siya ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi, sabi niya, huwag ako bugtong ngayon kasi bulol eh. Yung hindi makapagsalita. Kasi ba naman kapatid, paano ba hindi ka makapagsalita? Yung kasama sa loob ng 40 years, yung mga tupa lang. Paano ka makapagsalita? Yung salita, ganyan, Nibilia. Paano ka matututo niyan? Sa loob ng 40 taon mga kapatid, yung kasama mo, puro tupa. Si David na years old pa lang, 15 years old pa lang siya, pinili na siya ng bugtong at buhay na Diyos. Pinapunta na si Samuel sa kanila para i-anoint siya ng banal na langis.
Tapos after ba ni David, mga kapatid, after ba na ina-anoint siya ni Samuel, nagmataas naman si David, oy, ako nang hari kasi ina-anoint na ako ni Samuel. Hindi. Alam niyo ba ang ginawa ni David after niya ma-anoint? After siya binuhusan ng banal na langis ni Samuel, bumalik ulit siya, bantay ng tupa. Nandun kasi yung pagpapakumbaba. Amen. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Si Rahab at saka si Ruth, mga kapatid, mga foreigners na sila, galing sa pagan ng mga pananampalataya, ibig sabihin, maraming Diyos-Diyosan. Rahab and Ruth, isang prostitute at isang balo. Sino ba to si Rahab? Si Rahab yung nagtanggap ng spy, na itinago niya. May pangako si Joshua sa kanya. So, lahat namatay sa Jericho, na nawasak yung wall ng Jericho. Si Rahab lang yung buhay at dinala siya sa Israel. Si Rahab at si Ruth, parehong nasa lahi ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Si Daniel at saka si Esther, mga kapatid, maagang naulila, Naibilya, maagang naulila. Walang nanay, walang tatay, pero pareha silang second in command sa hari. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Si Abigail, mga kapatid, kailan si Abigail? Pangalawang asawa ni David. Kasi ang unang asawa ni David, si Melkay. Sabi ni Abigail, hindi ako karapat-dapat na hugasan ang mga paa ng hari. Pero pinili pa rin siya ni David para maging asawa niya. Palakpakan natin ang bugtong at buhay Diyos. Bago ka po bigyan ng karangalan ng bugtong at buhay Diyos, magpakumbaba ka muna. Palakpakan natin ang bugtong at buhay Diyos. Sabi po ng Kawikaan, 25:7, purihin ang bugtong at buhay Diyos, huwag kang magpauna sa harapan ng hari at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao, sapagkat maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito, kaysa ibaba ka sa harapan ng Pangulo na nakita ng iyong mga mata. Hayaan po natin ng ibang tao ang mag-angat sa atin at ibalik natin ang kapurihan sa bugtong at buhay Diyos. Alam niyo, naalala ko yung parabol ng wedding feast, o yung may kasal, sa Lucas, mabasa mga kapatid. May isang kasal, mga kapatid, isang Sabat, pumunta ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi in-invite siya ng isa sa mga prominente na Pariseo eh. So pumunta ang bugtong at buhay na Diyos sa kasal. Sabado yun. Tapos ang nangyari, mga kapatid, may isang tao na nagsasuffer siya ng pangmamanas. Yung pangmamanas, nagsasuffer siya. Tinignan talaga ng mga Pariseo ang bugtong at buhay kung magpapagaling ba siya sa araw ng Sabado. Ang sabi ng bugtong, nasa batas ba na hindi pwedeng magpagaling sa araw ng Sabado o wala? So hindi nakasagot yung mga Pariseo, mga kapatid. So yung tao na yun, mga kapatid, nagaling sa magitan ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng bugtong at buhay, kung may may baka ba na nahulog dyan, hindi nyo ba kukunin sa araw ng Sabado? So in every rules, mga kapatid, ito lang punto ng bugtong at buhay. In every rules, there's an exemption. Yung kasamahan ng bugtong at buhay sa pinako doon sa Kalbaryo ng Cross, walang bautismo yun. Hindi porket walang bautismo yun, gayahin mo na rin yun doon. Hindi, kapatid, in every rules, sa lahat po ng mga rules, mayroon pong exemption. Sabi nga ng ating mahal gagalang na Pastor Lai, maganda talaga makapagsamba ka sa araw ng Sabado. Pero kung ang trabaho mo, isa kang doktor, isa kang nurse, yun pa yung exempted sa araw ng Sabado. Kasi nagpapagaling. Ano bang, sabi ng bugtong at buhay, anong gusto mo? Ang pumatay sa araw ng Sabado o magbuhay? Magbuhay, mga kapatid. Yun ang punto ng bugtong at buhay ng Diyos. So after nun, mga kapatid, kasal yun eh. So nangyari, mga kapatid, may parang table, honor at the table. Yung, ganito yung table niya, pahaba. Kasi kasal. Sa kanilang panahon, mga kapatid, kung sino yung malapit sa, example, sa presidente, ibig sabihin, nasa mataas na ranggo ka. Nasa mataas na posisyon ka. So, bali, ito yung table nila, mga kapatid. Pag once nandito ka mo, ibig sabihin, mataas yung ranggo mo. So, ang punto ng bugtong at buhay na Diyos, kasi, pag once dumating yung importanteng bisita ng nag-invite, mapapahiya ka kasi umupo ka doon, naka-reserve yung upuan na yun para sa importanteng bisita, ipapatayuin ka na lumipat ka doon sa lower place, so sa pinakadulo. So ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, pag in-invite po kayo, sabi niya sa mga kausap niya, in-invite kayo ng kasal, huwag kayo umupo dito sa pinakaharap, doon kayo sa pinakababa. Kasi pag once dumating yung host ng kasal, hayaan mo siya ang mag-angat sa iyo na, alika dito kapatid, dito ka, malapit sa akin. O diba? Mas makikita pa nila, hindi ka pa mapapahiya, makikita pa na inu-honored ka pala sa lahat ng mga bisita. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Yun yung punto, mga kapatid. Hayaan mo, kapatid, huwag yung magpresenta ka lagi sa iyong sarili. Huwag yung ganun, mga kapatid. Hayaan mo na tawagin ka. Hayaan mo na ang bugtong at buhay na Diyos ang mag-angat sa iyo. Huwag mo iangat ang sarili mo. Kasi pag once inangat mo sarili mo, ang bugtong at buhay na Diyos ang
magpapababa sa iyo. At yung mga tao mapagkumbaba, yun ang iangat ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Para sa bugtong at buhay, yung mga posisyon natin dito sa mundo, wala ayang kwenta sa bugtong at buhay ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, basahan lang tayo sa harapan ng bugtong at buhay ng Diyos. Yung posisyon natin, yung ano tayo dito, yung halos lahat dito nag-aagawan mga kapatid sa mga posisyon, sa barangay, sa... Wala yan, walang kwenta yan sa bugtong at buhay ng Diyos. Ang bugtong at buhay, sinusgahan niya yung puso natin. Hindi yung outward experience. Malaki yung nagawa mo sa kaharian. Malaki ang nagawa mo sa kanyang problema. Sira yung relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatiran. Wala pa rin kwenta yan sa bugtong at buhay ng Diyos. Kasi po ang tinitingnan ng bugtong at buhay sa puso natin. Kasi po ang importante sa bugtong at buhay yung relasyon ng bawat isa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Yung pangatlo, ang dala ng pagpakumbaba ay buhay. Buhay na walang hangganan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Sabi ng Marcos 10:44, purihin ang bugtong at buhay. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. In the kingdoms of the world, dito po sa mundo, nag-uunahan po ang mga tao. Takbo ng pagkakagawa, takbo ng pagkakapitan, takbo ng pagkasenador. Nag-uunahan po sa posisyon at power. Pero ngunit dito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagpapakumbaba at kusang paglilingkod. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo who is the perfect example? Walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. At the time, naihandog na niya ang sarili niya mga kapatid, nabuhay sa kanyang buhay para makawala tayo sa ating kasalanan mga kapatid. Kasalanan natin, hindi kasalanan po ng bugtong at buhay na Diyos. Kasalanan po natin. Pero mas inisip ng bugtong at buhay na Diyos, tayo, kaysa sa kanyang sarili. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung mga pastor at mga elder natin, mga kapatid, yung nagpapakain sa atin, sa ating espiritu, sa pamagitan ng banal na espiritu. Yun talaga mga kapatid. Alam mo, paano the way na mag-servisyo yung mga pastor at elder natin? Sa pagpapakain po, mga kapatid, lahat po yan sila voluntary. Voluntary po yan sila lahat. Hindi po kagaya ng iba na binabayaran sila, allowance. Pero dito po sa kaharian ng bugtong at buhay, sabi nga ng ating mahal at kagalang-galang na pastoray, mga pastor at elder, tandaan nyo ito. Lahat ng mga sakripisyo niyo sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kingdom citizen, lahat ng mga sakripisyo niyo sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos, lahat kayo may nag-aantay na gantimpala para sa ating lahat. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. May isang bata, mga kapatid, si Bill. Si Bill, mga kapatid, magulo yung buhok niya. Tapos lagi siya nag-t-shirt. Tapos may mga butas-butas yung pants niya. Hindi siya nagsasapatos din. Ito yung trabaho ni Bill na nag-aaral siya ng college. May isang araw, pumunta siya ng simbahan. Pagpunta niya ng simbahan, mga kapatid, yung simbahan natin na may upuan sa likod. Lumakad si Bill sa gitna. Naghanap siya ng bakante. Kasi wala ng bakante at ayaw lang siya paupuin talaga. Kasi ano siya, parang ang dungis niyang tingnan. Siyempre, wala sapatos. So, ang dungis niya. So, lahat ng tao, mga kapatid, nakatingin sa kanya, very uncomfortable. Yung tinitingnan siya na ganyan, yung parang nandidiri kay Bill. So, nangyari, mga kapatid, nung papalapit na siya sa pulpito, wala talaga siya makitang bakanting upuan. So, anong nangyari, mga kapatid, nagano na lang siya, umupo na lang siya dyan sa sahig. Umupo na lang siya sa sahig, mga kapatid. So, nangyari, may isang deacon or isang opisyalis ng simbahan, papalapit sa kanya, nagtingin ang lahat ng tao, sabi ng mga tao, patay tayo dyan. Ano kaya gagawin niya sa bata? Hindi niya maintindihan kasi matanda na eh. Yung isang opisyalis, yung matanda na yun, may ano na siya tungkod. Tapos sobrang tanda na niya kasi gray na talaga yung buhok niya. So yung pastor, hindi pa siya makapag-umpisa na mag-sermon. Kasi kaya inaantay niya anong gagawin ng matandang opisyalis kay Bill na nasa harapan niya. So nangyari mga kapatid, palapit ng palapit yung matanda kay Bill. Palapit ng palapit siya mga kapatid. Tapos, nung malapit na yung matanda kay Bill, ang nangyari, yung tungkod niya, binaba niya. Tapos alam mo yung ginawa ng matanda mga kapatid kay Bill? Ang ginawa ng matanda mga kapatid, sinabayan niya si Bill na mag-upo na sa sahig lang. Sabi ng pastor, kung ano yung ipapangaral ko ngayon, hindi nyo maalala. Pero kung ano yung nakita nyo ngayon, hindi nyo makakalimutan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ang moral lesson lang po dito mga kapatid, talikuran ka man ng lahat ng tao at uhusgahan ka man nila.
Pero ang bugtong at buhay na Diyos ay nangako na hindi kanya iwanan at sasamahan kanya hanggang sa katapusan ng panahon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po ng Santiago 4:10, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Ha? Handa ka bang humingi ng tulong sa bugtong at buhay ni Diyos na tanggalin o kunin yung pride mo, mga kapatid, at palitan ito ng napakagandang bulaklak ng humility, ng kababaang loob? Handa ka ba? Every time, mga kapatid, we are tempted to be arrogant. Every time na matukso po tayo na magiging arrogante o mapagmataas sa ating sarili, mga kapatid, hingin po natin sa bugtong at buhay ni Diyos na i-humble po niya tayo, na bigyan tayo ng pag-iintindi sa ibang tao, ng pag-ibig para sa ibang tao, at unahin ang pangailangan ng tao kaysa sa atin. Sabi po ng 2 Corinto, mga kapatid, 8:9, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. He willingly became poor, mga kapatid. Alam mo bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagmamahal ng bugtong at buhay ng Diyos sa atin, mga kapatid, pumasok siya sa mundo ng kapighatian. Pumasok ang bugtong at buhay ng Diyos sa kamatayan. Nagbuwis siya ng kanyang buhay para maligtas tayo sa ating kasalanan, mga kapatid, na lahat na nagtitiwala at nanampalataya sa Kanya ay mapatawad sa kasalanan. Ngayon, mga kapatid, tatanungin mo ang sarili mo. Nagpatawad na ba ako sa kapwa? Ang bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, kahit hindi nakasalanan, kahit kasalanan natin, pero hindi niya iniisip ang kanyang sarili para lang sa atin. Na isang araw, may experience natin, maranasan natin ang kayamanan, ang karangalan, at ang buhay na walang hangganan, na kasama po ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Tabangi ko nga magtubo tihani mo sa imong gahom, pagkuha ko sa manimo, kugusa ko sa dihang itaas kung kamo kunimo, paduula handong kong mainitong gakus mo, maglakaw kong kauban ka, nga dunay kahayang gikan sa trono mo. Espiritu, nauhaw ko, higutom ko, ipangandoy ko, magkauman ka. Bububuin ko, kinahanglan ko,
Espiritu. Nauhaw ko, igutom ko, ipangandoy ko, magkakuman ka. Bumubuhi ko, kinahanglan ko, ang imong ulan. Sama sa disenyo gamit, lulubig ko sa imong pagkikambit. Kung iawag ka na ko, puntun ako sa imong Espiritu. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.